Isipin mo na lang na isang araw, bigla kang nahigop papasok sa paborito mong video game, at pagmulat mo ng mata, isa ka na sa pinakamahinang halimaw sa buong mundo. Isang monster na sobrang hina, ni hindi mo man lang kayang talunin ng isang level 1 slime. Dito nagsisimula ang kwento ni Don, isang gamer na naglalaro ng sikat na VR game na Asher Sky. Sila ay pumatay ng 50,000 slimes. Madali nga silang patayin. Pero sa dami ng kailangan, aabutin ito ng napakatagal. Napansin ni Don na nahihila ang mga slime sa mga bulaklak kaya nakaisip siya ng plano. Ginamit nila ang mga bulaklak para tipunin ang lahat ng slime sa iisang lugar at gamit ang magic, sabay-sabay nila itong pinatay. Sa isang bagsakan, libo-libong slime ang natalo. Sa pagtatapos ng araw, natapos din nila ang quest at nakatanggap ang bawat isa ng reward chest. Masaya ang mga kasama ni Don sa kanilang nakuha kaya nag-log out na sila. Nang hindi siya makapaniwala na iyon lang ang nakuha niya at inisip niyang na-scam siya. Binasa niya ang card at nalaman niyang kapag ginamit ito, magiging miyembro siya ng Asher Sky. Dahil iniisip niyang may espesyal dapat ito, nagpa siya siyang subukan. Bigla siyang nahigop ng isang itim na black hole. Bumagsak siya mula sa langit at lumanding sa isang field malapit sa starting village. Doon niya napagtanto na isa na siyang skeleton warrior. Ang pinakamahina at pinakawalang silbing monster sa buong laro. Inisip niyang dahil ito ay reward mula sa 10th anniversary quest, tiyak na may kakaiba rito, kaya agad niyang sinuri ang kanyang stats. Ngunit sobrang hina niya. Gayunpaman, naalala niya kung paano may mga naging bayani kahit nagsimula bilang slime, kaya hindi siya sumuko. Inatake niya ang isang slime bilang unang hakbang para lumakas, at sinipa niya ito, pero walang epekto. Nagalit ang slime, binangga siya, at dinurog ang kanyang katawan hanggang sa mamatay siya. Pagkatapos mag-respawn, sinubukan niyang labanan ng iba pang halimaw sa paligid, pero paulit-ulit pa rin siyang natatalo. Nawala siya sa pag-asa nang bigla niyang marinig ang dalawang rookie adventurers na dumadaan. Doon siya nakaisip ng panibagong plano. Hinaranggan niya ang daan nila at nagpakitang gilas gamit ang kanyang mga galaw para magmukhang isang malakas na kalaban. Inakala ng isang lalaki na isa siyang hidden boss, kaya inatake siya nito. Pagdating niya sa level 5, bumalik siya sa slime na unang pumatay sa kanya at tuluyan niya itong natalo. Samantala, nagsimulang kumalat ang usapan tungkol sa isang skeleton warrior na nagkakagulo sa starter town, kaya humingi ang mga newbies ng tulong sa isang mas bihasang adventurer. Kinabukasan, makikita na si Don ay may dalawang skeleton warrior followers na. Sina Bonnie at Fatty. Tinatrato siya ni Bonnie at Fatty bilang kanilang boss at habang iniisip ni Don na balang araw ay magiging pinakamalakas siyang nilalang sa buong laro, bigla silang inatake ng isang level 25 knight na nagngangalang Jake. Pinatay nito ang kanyang mga followers at nagbigay ng matinding pinsala kay Don. Sinubukan pa niyang pag-isipan kung paano niya ito malalampasan pero agad siyang tinamaan ng espada ni Jake at napatay sa isang iglap. Nag-respawn si Don malapit sa kanyang mga kasamahan at napagtanto niyang kalahati ng kanyang experience points ang nawala. Doon siya nagpasya na balang araw ay maghihiganti siya kay Jake. Nagsimula siyang mag-grind para umabot sa level 20 dahil alam niyang sa antas na iyon ay maaari siyang magpa-job promotion at magkaroon ng katawang tao na magagamit niya laban kay Jake. Pinuksan niya ang lahat ng halimaw sa paligid hanggang sa tuluyan niyang maabot ang level 20. Pagkatapos nito, diretso siyang naglakad papunta sa lungsod para sa kanyang job promotion, ngunit nagtaka ang mga adventurer kung bakit may isang monster na gumagala sa loob ng syudad. Hinarang siya ng isang gwardya at tinawag siyang unnamed monster bago siya patumbahin sa isang suntok lang. Samantala, nakilala natin ang isang babaeng nagngangalang Bubbles na kakapasok lang sa laro. Lumitaw ang isang tutorial sprite at ipinaliwanag na ang Asher Sky ay isang immersive game na direktang konektado sa lahat ng pandama. Dinala siya sa newbie training camp kung saan humanga siya sa tanawin. May nakita siyang isang newbie na excited na tumatakbo papunta sa gubat pero bigla itong inambush ng ilang mas mataas na level na skeleton at walang awang binugbog. Samantala, si Don ay nanlulumo dahil hindi siya makapasok sa lungsod para sa job promotion. Tinanong siya ni Fatty kung may magagawa ba sila para tumulong at doon nakaisip si Don ng bagong plano. Tinipon niya ang lahat ng skeleton warriors at sinabi sa kanila na aatakihin nila ang Wolf Plains. Binigyan niya ang bawat isa ng mga aklat na akala nila ay mahalaga, ngunit iyon pala ay mga guide sa pagpatay ng mga lobo. Sinabi ni Fatty na hindi naman marunong magbasa ang mga skeleton, kaya ipinaliwanag ni Don ang plano. Nang makita niyang mababa pa ang level ng lahat, naisip niyang siguradong pag-iinitan sila ng mga player, kaya tinuruan niya ang mga skeleton kung paano talunin ang mga adventurer. Ipinaliwanag niya na kailangang pinin ng isang player papunta sa bitag, sa kanila ito pagtutulungan at kukunin ang mga gamit nito. Nagustuhan ng mga skeleton ang plano.
Sa malayo, may isang cat ninja na palihim na nagmamasid kay Don at nagtataka kung ano ang pakay niya sa Wolf Plains. Samantala, tatlong newbies ang nag-uusap kung paano nila tatalunin ang mga lobo nang bigla nilang makita ang mga skeleton na pinagtatagain ng isang lobo mula sa likod. Nalito ang mga adventurer dahil hindi dapat nagsasaka ng ibang monsters ang mga halimaw. Bumalik ang mga skeleton, dala ang mga bangkay ng lobo at ibinigay kay Don ang mga materyales. At sinabi pa nilang nakapagnakaw din sila ng ilang player sa daan. Natuwa si Don dahil napapansin niyang habang level up ang mga skeleton, mas nagiging matalino rin ang mga ito. Kinuha niya ang mga materyales na kailangan niya at iniwan si Fatty bilang leader ng grupo habang mag-e-explore sila ng mundo. Umalis si Don na may bagong plano, ang maging pet ng isang beast tamer para makapasok sa lungsod. Pinagmasdan niya ang mga rookie beast tamer sa paligid at iniisip kung sino ang maaaring maging mabuting master niya. Napansin niya si Bubbles na naghahanap ng malakas na pet. Nakita ni Bubbles ang isang pink slime at naaliw dito, pero sinubukan niya itong hulihin habang puno pa ang HP nito kaya nabigo siya. Hindi siya sumuko at sinubukang hulihin ang isa pang pink slime, pero biglang sinipan ni Don ang slime palayo at hinayaan ang sarili na mahuli. Natuwa ang tutorial sprite at binati si Bubbles sa kanyang unang pet, ngunit biglang napaiyak si Bubbles dahil gusto niya ng cute na slime. Sinabi ni Don na cute rin naman siya, pero tiningnan lang siya ni Bubbles at tinawag siyang pangit. Inamin ni Bubbles na nung kakasimula pa lang niya sa laro ay naranasan niyang matroma sa mga skeleton warrior, kaya ayaw na ayaw niyang magkaroon ng skeleton bilang pet. Sinubukan ni Don na lambingin siya, sinasabi na dati raw siyang isang gwapong prinsipe. At sa huli ay napapayag din niya si Bubbles na panatilihin siya bilang pet. Dahil dito, sa wakas ay nakapasok na rin si Don sa lungsod. Habang naglalakad sila, sinabi ni Bubbles na wala talaga siyang alam sa laro, kaya sinabi ni Don na pwede siyang magtanong kahit ano at ituring siya na parang isa ring player. Natawa si Bubbles at sinabing hindi niya siya pwedeng ituring na player dahil isa lang siyang skeleton, pero sinabi ni Don na magbabago iyon kapag nakuha na niya ang kanyang job promotion. Sinabi ni Bubbles na kakailanganin nila ng maraming pera para doon at inamin niyang kulang ang ipon niya, pero gagawa raw siya ng paraan dahil gusto niyang maging mabuting master para kay Don. Napagtanto ni Don na mabuti ang puso ni Bubbles, kaya binigyan niya ito ng pera at sinabing sapat na ang natitira sa kanya para sa job promotion. Ginugol nila ang natitirang araw na magkasama habang patuloy silang minamanmanan ng Cat Ninja. Kinagabihan, iniulat ng Cat Ninja sa kanyang master ang tungkol sa kakaibang monster na kanyang inoobserbahan. Alam ng master na may kinalaman ng 10th anniversary quest sa isang intelligent NPC at naintriga siya kay Don. Ipinakita ni Don kay Bubbles ang lugar ng job promotion at pinakiusapan siyang maghintay sa labas. Inalis ni Bubbles ang kanyang collar at pumasok siya sa loob ng hall kung saan nakita niya ang job promotion statue. Kinuha ng estatwa ang kanyang mga materyales at pinayagan siyang sumailalim sa job promotion. Masaya si Don dahil sa wakas ay nagkaroon na siya ng human form, ngunit bigla siyang nakatanggap ng isang system message. Samantala, iniisip ni Bubbles ang sinabi ni Don na siya raw ang kanyang hidden quest nang lapitan siya ng isang squirrel. Sinabi ng squirrel na mahirap i-unlock ang hidden quest at baka niloko lang siya ng kanyang pet. Sinabi ni Bubbles na level 20 ang pet niya, pero ipinaliwanag ng squirrel na hindi niya dapat kayang mahuli ang isang level 20 monster dahil masyadong mababa ang level niya. Ibig sabihin, kusa raw nagpahuli ang pet niya at niloloko lang siya. Nagkwento pa ang squirrel tungkol sa isang pet na nagpahuli para ipagkanulo ang kanyang master at pinayuhan siyang iwanan ng kanyang pet bago ito umalis na may ngiti. Bumalik si Don sa anyong tao, umaasang mahuhumaling si Bubbles sa kanyang itsura, pero nagulat siya nang makita itong umiiyak. Ikinwento ni Bubbles ang sinabi ng squirrel at tinanong siya kung nagsinungaling ba siya. Inamin ni Don na may mga bagay siyang hindi sinabi. Ngunit bigla siyang lumuhad sa harap niya at ipinahayag na nais niyang maging kanyang pinakatapat na lingkod. Hinawakan niya ang kamay ni Bubbles at tanumpang poprotektahan siya hanggang sa bigla siyang umubo ng dugo. Ipinaliwanag niya na gumawa siya ng blood oath, ang pinakamalakas na bond sa buong laro, para patunayan na wala siyang masamang balak. Kumain sila pagkatapos at muling naging masaya si Bubbles, pero hindi pa rin maalis sa isip ni Don ang tungkol sa squirrel at sa kakaibang mensaheng natanggap niya na nagsasabing may nagmamanman sa kanya at kailangan niyang tapusin ang main quest para makuha ang mga sagot. Narinig ni Bubbles ang usapan tungkol sa Godhead entrance exam at tinanong si Don tungkol dito. Ipinaliwanag niya na ang Godhead Academy ay isa sa pinakamalalaking paaralan sa laro at magiging alamat siya kung makakapagtapos siya roon. Itinuro ni Don ang registration table at sinabing ang makakakuha ng unang pwesto sa entrance exam ay bibigyan ng mga pahiwatig tungkol sa main quest.
Ang main quest ay ang taunang quest na ibinibigay mismo ng mga game developer at noong nakaraang taon ay nagkaroon pa ng digmaan dahil dito, kung saan ang nanalo ay nakakuha ng pinakamataas na antas ng artifact. Naging interesado si Bubbles, agad niyang inubos ang kinakain niya at nagmamadaling tumakbo papunta sa registration table. Habang nangyayari ito, patuloy pa ring nagmamanman ang squirrel at dito nalaman na siya pala ang master ng cat ninja. Pumila sila sa registration table kung saan napansin ni Don ang ilang players mula sa mga mega guilds. Ipinaliwanag niya kay Bubbles na ang mega guild ay may higit sa 100 miyembro at kadalasan ay binubuo ng mga malalakas na manlalaro. Sinabi rin niya na ang dalawang pinakamalalakas na guild ay ang Shenyuan at ang Luminaries. At may mga miyembro ang dalawang ito na nasa harap lang nila sa pila. Nang magparehistro si Bubbles, kinakabahan niyang nabanggit na level 10 pa lang siya, kaya nakuha nito ang atensyon ni Jake na tinawag siyang noob. Nag-alok si Jake na tulungan siya, pero hinaranggan siya ni Don at sinabing sapat ang level ng kanyang master para makasali. Natawa si Jake at inakalang masyadong mahina si Don para ipagtanggol si Bubbles. Binunot ni Jake ang kanyang espada at hineto ang ulo ni Don pero naiwasan niya ang atake. Lalong nagalit si Jake at ginamit ang kanyang ultimate skill pero tinawag ni Don ang yelo mula sa lupa at tinanggalan siya ng sandata gamit ang kanyang ice sword. Ikinulong niya si Jake sa yelo at binato ng mga ice blade hanggang tuluyang matalo ito. Namangha si Bubbles at tinanong ng nasa registration table kung ano ang level ng kanyang pet. Ibinunyag ni Don na level 34 na siya. Habang naglalakad sila sa lungsod, nakasaksi sila ng isang pagnanakaw. Alam ni Don na iyon ay isang mababang antas na quest at hindi sulit, pero nilapitan ni Bubbles ang babae at hiniling kay Don na habulin ang magnanakaw. Kahit ayaw, sinunod siya ni Don at hinabol ang magnanakaw, pinagyelo ang lupa para madapa ito, at nabawi ang ninakaw. Pero imbes na magpasalamat, ang babae ay sinugod ang magnanakaw at binugbog ito dahil araw-araw daw siyang ninanakawan. Bilang pasasalamat, inilibre niya sila ng pagkain at inamin na madalas siyang hindi pinapansin ng ibang players, kaya sila ang unang tumulong sa kanya. Dahil dito, sinabi niyang may espesyal siyang ibibigay sa kanila. Inakala ni Don na nakumpleto nila ang isang hidden quest at nag-isip kung anong bihirang reward ang matatanggap nila, pero isang business card lang ang ibinigay niya at nagpakilalang Yuko. Nadismaya si Don, pero binigyan ni Yuko si Bubbles ng isang libro at sinabing ito ay guide para sa Godhead Entrance Exam. Sinabi ni Don na napakagandang reward iyon para sa isang hidden quest dahil makakatulong iyon para maipasa nila ang exam. Tinanong ni Bubbles kung bakit wala siyang natanggap na reward sa pagtulong niya kay Don sa job promotion, gayong sinabi niyang siya ang hidden quest. Sinabi ni Don na ang kanyang walang hanggang proteksyon ang reward niya at sinubukan niyang sabihin ang totoo. Pero kinansela ng system ang kanyang mga salita kaya inakala ni Bubbles na minumura siya at sinapak siya bago umalis. Napagtanto ni Don na hindi niya maaaring sabihin kahit kanino ang kanyang kwento, kaya ang tanging paraan ay tapusin ang main quest. Bumalik sila sa mga skeleton warriors, na ngayon ay may itinatayong kampo kasama ang mga goblin. Natakot si Bubbles at sinubukang tumakbo, pero sinabi ni Don na huwag siyang matakot dahil siya ang boss ng mga ito. Nang hindi siya makilala ng mga halimaw at subukan siyang atakihin, bumalik si Don sa anyo ng skeleton warrior at tinawag sina Bonnie at Fatty. Masayang sinalubong siya ni Fatty at ibinalita ang sitwasyon. Nasakop na raw ng mga skeleton ang mga goblin at pinapagawa ang mga ito ng isang lagusan, at mayroon pa silang trono para kay Don. Inutusan ni Don sina Fatty at Bonnie na tulungan si Bubbles sa pagsasanay dahil kailangan niyang umabot sa level 39 sa loob ng isang linggo. Umalis si Don sa kampo para mag-ensayo at subukan ang kanyang mga bagong kakayahan. Habang nagtitraining, kinokolekta rin niya ang mga materyales na kakailanganin para sa job promotion ni Bubbles, iniisip na kailangan niyang mapasa ang entrance exam para makabalik siya sa tunay niyang mundo. Pagkalipas ng ilang araw, ipinakita ni Fatty kay Bubbles ang ilang slime at sinabing pwede siyang pumili ng isa para hulihin. Pumili si Bubbles ng isang slime na nagustuhan niya at tinulungan siya ng mga skeleton na pababain ang HP nito. Hahawakan na sana ni Bubbles ang slime para hulihin ito nang biglang dumating si Jake at pinatay ang slime. Nagalit si Bubbles at tinanong kung bakit niya pinatay ang slime niya. Nakilala siya ni Jake at nanginginig sa takot nang banggitin niya si Don. Sinabi ni Bubbles na wala roon si Don, kaya nakahinga ng maluwag si Jake pero biglang inihagis ni Fatty si Bonnie sa kanya at saka siya sinipa sa pagitan ng mga binti. Pinagtulungan siya ng mga skeleton, itinali siya na parang baboy. At balak siyang ipakita kay Don. Nang dalhin siya sa harap ni Don, hindi agad siya nakilala ni Don dahil sa itsura niya, pero pinaalala ni Fatty ang gabing pinatay sila nito, kaya naalala ni Don kung sino siya. Naisip ni Don na maaaring naghihiganti si Jake at posibleng ipahamak si Fatty kapag pinalaya, kaya iniutos niyang bantayan muna siya.
Dumating sila sa lugar ng entrance exam at nalaman ni Don na level 39 na si Bubbles. Habang binabasa niya ang guide, nilapitan siya ni Yuko at nagpasya silang magsama sa exam. Nagtipon ng lahat sa harap ng Dean ng Godhead Academy, na kilala bilang isa sa pinakamalalakas sa Azure Sky, pero bigla itong nadapa at agad siyang tinulungan ng kanyang assistant bago inanunsyo ang simula ng exam. Nagbukas ang Dean ng ilang portal na pinasukan ng mga examinee. Ipinahayag ng announcer na si Green Afro na ang unang round ay gaganapin sa isang isla kung saan kailangang makakuha ang bawat isa ng 3 Phantom Marten pelts, kumpletuhin ang 3 contraptions, at lutusin ang 3 magic puzzles. Ang makakatapos ng alinman sa 2 uri ng gawain ay makakausad sa susunod na round, ngunit ang unang 50 lang ang tatanggapin. Dumating agad ang mga top candidates mula sa 2 mega guild at nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila. Nagsimula ng kumilos ang lahat para tapusin ang mga gawain. Iminungkahi ni Yuko na manghuli muna sila ng Phantom Marten, pero alam ni Don na mahirap iyon dahil dagsa na ang lahat sa gubat, kaya minabuti niyang maghiwa-hiwalay sila. Samantala, nakatanggap ng utos ang cat ninja na si Mushroom na bantayan si Don. Gamit ang guide, natukoy ni Don ang pinakamalapit na spawn point ng mga Phantom Marten. Nakakita siya ng isa, pero sobrang bilis nito, kaya ginamit niya ang kanyang magic para patayin ito. Nakuha nito ang atensyon ni Green Afro na nagulat nang malaman na pet lang pala si Don kahit level 61 na siya. Dahil sa guide, mabilis na natukoy ni Don ang mga spawn point at nakumpleto ang mga kinakailangan. Samantala, pinapanood siya ni Mushroom at iniulat ito sa kanyang master na si Yu na madali ring tinatalo ang mga halimaw. Naisip ni Mushroom kung dapat ba niyang pigilan si Don, pero mas lalo siyang naintriga dito. Biglang sumulpot si Don sa harap ni Mushroom, pero hindi para umatake, kundi para ibenta ang mga nakuha niyang pelts. Tumanggi si Mushroom, pero patuloy siyang kinulit ni Don, nag-aalok pa ng diskwento. Sinubukan ni Mushroom na tumakas, pero hinabol siya ni Don at hindi siya tinantanan. Napagod si Mushroom sa kakaiwas at nagbiro pa si Don sa kanya, nilagyan siya ng makeup at pinaglaruan bago ibinigay ang ilang pelts. Binalaan pa niya si Mushroom na mas mag-ingat kapag nagmamanman ng ibang tao. Nag-report si Mushroom kay Yu tungkol sa nangyari, at iniutos ni Yu na ipakalat sa lahat na si Don ay nagbebenta ng mga Phantom Marten pelts. Samantala, nahihirapan sina Yuko at Bubble sa mga contraptions dahil tila may kulang silang isang bahagi. Biglang nakatanggap si Bubbles ng sunod-sunod na payment notifications at naisip niyang baka dahil yon kay Don. Kaya kinontak niya ito para itanong kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Don na binabayaran siya ng ibang players para tulungan silang makakuha ng pelts, pero sa totoo lang ay tinipon niya ang lahat ng pelts at ibinebenta ang mga ito sa sobrang taas na presyo. Tinawag siya ni Green Afro na manloloko, pero inamin din nito na hindi naman iyon labag sa patakaran ng exam. Patuloy na kinukulit ni Don ang ibang players para bumili ng mga paninda niya habang pinapanood siya ng mga skeleton at iniisip kung gaano katalino ang kanilang boss sa pagkita ng pera. Sinuri ni Don ang sitwasyon at napagtanto niyang nangunguna pa rin sila kahit may ibinigay siyang ilang pelt sa iba, kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang negosyo. Nakakita siya ng isa pang player na nagbebenta rin ng pelts at nalaman niyang ang pangalan nito ay Bear Trap. Inakusahan siya ni Don na ninakaw ang ideya niya at hinamon sa laban, pero pareho silang hindi nakabenta dahil nag-alisan ng mga players. Inakala ni Green Afro na maglalaban sila, pero sa halip ay nagpasya silang magtulungan dahil napagtanto nilang hawak nila ang buong merkado ng pelts. Samantala, ang top candidate ng Shenyuan Guild na si Ling ay nakuha na ang kanyang mga pelts at papunta na sa mga magic puzzle. Ang kasama niyang si Jan ay isang enchanter, isang mahirap at bihirang job. Doon niya nakasalubong si San mula sa Luminaries na hinamon sila sa laban. Tinanggap ni Ling ang hamon at sumugod gamit ang espada habang itinulak niya si San palabas ng bilog at idineklara ang kanyang panalo dahil wala na sa arena ang kalaban. Matapos lutusin ni Jan ang puzzle, nakapasok sila sa susunod na round. Sa loob ng Shenyuan, minomonitor ng 4 lords ang laban at sinabi nilang magaling ang ipinakita ni Ling. Tumawa ang isang lord na si Don at tinawagan ng isang babae mula sa Luminaries, sinasabing mahina ang kanilang top candidate. Sinagot siya ng babae na may tulong daw si Ling mula sa labas ng kanyang guild, pero sinabi ni Lord Shen na pwede rin naman silang gumawa ng ganoon. Binalaan sila ng babae na huwag maging kampante dahil nasa first round pa lang at agad niyang pinutol ang tawag. Samantala, nalaman niyo na nakapasan na si Ling at naisip niyang haharapin niya ito sa ikalawang round. Bumalik si Don sa kanyang partner at sinabing may nakona ng pumasa sa first round, pero hindi nila iyon pinansin dahil mas abala sila sa pag-ikot ng pera. Isang mayamang babae na nagngangalang Sisi ang nakaalam na hawak nila ang buong merkado ng pelts, kaya binayaran niya ang mga nasa pila para mauna siyang makabili.
Nalaman natin na gumastos siya ng 500 million gold para bumili ng isang guild at lahat ng miyembro nito ay binabayaran ng 10,000 gold bawat buwan. Lumapit siya kay Don para bilhin ang lahat ng pelts nito. Dahil alam ni Don na 7 ang tao sa grupo ni Sisi, inalok niya ito ng 21 pelts pero doble ang presyo. Sinabi ni Sisi na magiging mahusay si Don bilang isang merchant at pumayag siya sa presyo. Tuwa na tuwa sina Don at Beartrap sa dami ng perang kanilang kinita. Habang papalayo si Sisi, inamin niyang nagugustuhan niya si Don at balak niya itong kunin kapag umabot ito sa ikalawang round. Unti-unti nang nauubos ang kanilang pelts at nagtataka si Don dahil dapat ay sapat yun para makakuha ng tig-3 pelt ang bawat player. Napaisip siya na may iba pang nagho-hoard ng mga pelts. Samantala, makikita si Yo na nagpapahinga at nalaman natin na itinago niya ang isang mahalagang component mula sa Contraption Challenge. Tinanong siya ni Green Afro kung balak din ba niyang ibenta yon tulad ni Don. Pero bigla niyang sinira ang lahat ng components at inamin na nagtatago rin siya ng mga pelts na winasak din niya. Ang layunin niya ay pababain ang passing rate ng unang round. Bumalik tayo kay Don kung saan nag-uusap ang mga players tungkol sa kung paano sila niloko. Lumapit si Yo at sinabing napaglaruan sila ng isang pet at iminungkahi niyang kunin na lang ang mga pelt sa pamamagitan ng puwersa. Sinabi ng mga players na sinubukan na nila yon pero wala silang laban kay Don dahil level 60 na siya. Iminungkahi ni Yo na kung magsasama-sama sila baka magtagumpay sila. Nagkaisa ang mga players sa pabagsakin si Don. Sinabi ni Beartrap na wala na silang mga customer at bigla nilang nakita ang isang grupo ng players na papalapit sa kanila. Tumakbo si Don habang kumapit si Beartrap sa likod niya. Nakita nila si Bubbles at nadaanan siya kaya sumama rin siya at tinanong kung bakit sila hinahabol. Sinabi ni Yo na ini-extort daw ni Don ang mga tao at masama raw ang pagpapalaki ng kanyang master kaya hahabulin din nila si Bubbles. Kinabahan siya at tumakbo palayo habang iniisip kung ano ang gagawin. Dahil bumibigat ang dala ni Beartrap, nahirapan si Don, kaya ibinato niya ito pababa. Nang mapalibutan siya ng mga players, sinugod siya ng 3 pero ginamit ni Don ang isang teknik na itinabi niya. Pinagyelo ang buong paligid at pinasabog sila palayo. Lumapit si Yo at tumawa, sinabing matagal na raw siyang hindi nakakakita ng ganito. Inutusan niya si Mushroom na subaybayan si Don. Tumakbo si Don pabalik sa kanyang mga kasama dala si Beartrap. Pinagalitan sila ni Yuko dahil sa gulong ginawa nila habang abala siyang kinukumpleto ang mga contraptions. Humingi sila ng paumanhin at inutusan niya silang hanapin ang nawawalang component. Alam ni Don na mahirap na itong hanapin at iniisip kung may ibang paraan. Nakakita si Yuko ng isang kakaibang piraso na sinabi ni Bubbles na nasira niya pero sinubukang ayusin at doon siya nakaisip ng ideya na muling buuin ang mga bahagi para makumpleto ang contraptions. Habang nagtatrabaho si Yuko, nagplano si Don na gambalain ang ibang players. Ipinadala ni Mushroom ang lokasyon ni Don kay Yu at sinabi na ang mga kasamahan nito ay nagbubuo ng contraption, kaya inutusan ni Yu na dalhin doon ang mas maraming tao. Habang nagtatago si Don mula sa ibang players, nagtataka siya kung bakit nakakabuntot pa rin sila sa kanya kahit mas mabilis siya. Samantala, abala ang kanyang mga kasama sa pagbuo ng contraption pero dumating si Mushroom kasama ang isang grupo ng players at ibinunyag na si Bubbles ang master ni Don. Ginamit ni Don ang kanyang ultimate skill laban sa mga players pero naubos ang kanyang mana. Ipinagtanggol ni Don ang sarili laban sa mga players at napansin nila na naubusan na siya ng mana dahil hindi na niya nagagamit ang kanyang free spells. Sinamantala nila ito at sabay-sabay siyang inatake gamit ang kani-kanilang skills. Mukhang matatalo na si Don nang biglang dumating si Yo at iniligtas siya. Inalok ni Yo si Don na maging pet niya kapalit ng pagliligtas pero tumanggi si Don at sinabing mayroon na siyang master. Tinawag ni Yo na noob ang kanyang master habang ginagamit ang kanyang skill para pigilan ng ibang players. Pero sinabi ni Don na wala siyang pakialam doon. Nawala ng pasensya si Yo at nag-teleport palayo, iniwan si Don sa gitna ng mga kalaban, iniisip na wawasakin na lang niya ito dahil hindi niya ito maaaring mapasa kanya. Samantala, hinihingi ng grupo ng players kay Bubbles na ibigay sa kanila si Don, kaya nagpasya siyang i-summon ng kanyang pet, ngunit ang lumabas ay ang kanyang pink slime na si Blobby. Minamaliit ng mga players ang slime pero sinabi ni Bubbles na mas malakas ito kaysa sa inaakala nila. Biglang nag-transform si Blobby sa isang dambuhalang anyo at ipinakita na level 55 pala ito, na ikinagulat ng lahat. Inutusan ni Bubbles si Blobby na umatake. Samantala, bumalik tayo kay Don na binubugbog ng mga players. Habang iniisip ni Yu na tapos na si Don, bigla siyang tumawa na parang kontrabida dahil may natitira pa siyang huling teknik. Tinawag niya si Bubbles at sinabi na i-recall siya pabalik sa pet dimension kaya naiwasan niya ang mga atake at nilate pa niya si Yu habang naglalaho.
Bumaling ang mga players kay Yu dahil sa pag-atake niya sa kanila kanina, kaya pinagtulungan nila itong bugbugin. Samantala, pinapanood lang ni Bubbles kung paano winawasak ni Blobby ang mga kalaban. Bumalik si Don sa grupo, at nang ipahayag ni Bubbles ang kanyang pagbabalik, natakot ang ibang players at nagkunwaring biglang abala. Nagpatuloy ang grupo sa pagkolekta ng mga bahagi at nagawa ni Yuko na buuin ang mga contraptions. Biglang may lumitaw na isang babae at naghanda si Don para sa laban pero pinigilan siya ni Bear Trap at sinabing iyon ang kanyang asawa na si So na dumating matapos malutas ang magic puzzle. Nagulat ang lahat na may magandang asawa si Bear Trap. Galit si So dahil iniwan siya ni Bear Trap kaya pinagbubugbog niya ito habang nanonood ang lahat. Sumakay si So sa balikat ni Bear Trap at nadama na may tracking spell si Don. Kaya tinulungan niya itong alisin. Napagtanto ni Don na si Mushroom ang naglagay nito nang maalala niya ang pang-aasar niya rito. Dumating si Mushroom kasama ang mas maraming players, pero naipasa na ng grupo ang kanilang mga item at nakapasok na sila sa next round. Sinabi ni Green Afro na sila ang ikalawang grupong pumasa, at inilipat sila sa isang isla kung saan sinabi ng isang sprite na maaari muna silang magpahinga habang tinatapos ng iba ang unang round. Nagkanya-kanya muna ang grupo. At ginamit ni Don ang pagkakataon para magpahinga at isipin ang susunod na round. Lumapit si Bubbles at sabay nilang pinagmasdan ang tanawin. Maya-maya, may isang lalaking lumapit at sinabing gustong makipag-usap ni Sisi. Agad tinanong ni Sisi si Bubbles kung ibinebenta si Don at inalok pa siya ng 500 million gold pero hinayla ni Bubbles si Don palayo at sinabing hinding-hindi niya ito ibebenta. Dahil dito, lalo pang nadesisyonan ni Sisi na makuha si Don. Sumali sa kanila ang natitirang miyembro ng grupo. At ipinaliwanag ni Bubbles ang tungkol kay Sisi. Si Bear Trap naman ay napaisip kung gusto rin siyang bilhin ni Sisi pero nagalit ang asawa niyang si So sa pag-aakalang gusto niyang magtrabaho para sa ibang babae. Kinagabihan, binati ni Green Afro ang lahat ng nakapasa sa first round at inanunsyo ang mga ranking. Ipinakilala rin niya ang susunod na event at nalaman nilang ang second round ay isang werewolf game. Ipinaliwanag niya na may day phase at night phase. Sa araw, binibigyan ng identity card ang bawat player at sa gabi ay pwede silang mag-atake. May tatlong uri ng identity, werewolf, detective, at villager. Mas malakas ang atake ng werewolf sa gabi habang ang detectives ay pwedeng sumilip sa identity ng isang player at dapat protektahan ng mga villagers. Kapag may natalo, ang puntos nito ay mapupunta sa nanalo pero kung nagkamali ng inatake at kakampi pala, mawawala ang kalahati ng stats bilang parusa. Ang panimulang puntos ay ibini sa resulta ng first round at natanggap na ng lahat ang kanilang cards. Si Bubbles ay nakakuha ng detective at sinabi ni Don na imbestigahan niya si Mushroom dahil sa galit niya rito dahil sa tracking spell. Nakita si Mushroom na may werewolf card at naghahanap ng biktima pero biglang lumapit sina Don at Bubbles na may nakakatakot na aura. Hindi siya makaatake dahil baka kakampi pala sila at nagsimulang himasin ni Bubbles si Mushroom. Sinabi ni Don na alam na niya ang tungkol sa tracking spell pero nagkunwari si Mushroom na wala siyang alam. Dahil wala siyang ibang magawa, inactivate niya ang kakayahan ng kanyang card na magdoble ng attack stat at sinugod si Don gamit ang kutsilyo pero hinarang lang ito ni Don at sinabing kahit doble ang lakas niya ay hindi pa rin siya uubra. Pinagyelo ni Don si Mushroom, pinasuot nila ito ng damit at kumuha ng mga litrato. Dahil sa hiya, nakiusap si Mushroom na patayin na lang siya kaya ipinatawag ni Don si Blobby at dinurog siya. Nakuha ni Bubbles ang kanyang mga puntos at umalis sila para maghanap ng iba pang werewolves. Naging multo si Mushroom at nagtaka si Green Afro kung bakit nananatili pa rin ito sa laro kahit hindi na siya makakilos. Ipinakita na gumagamit siya ng assassin sign language para magpadala ng impormasyon kay Yu. Naisip ni Green Afro kung cheating ba yun at tinanong ang Dean pero natutulog lang ito kaya pinuri na lang ng assistant ang talino nila sa paggamit ng loophole. Samantala, nag-uusap sina Ling at Jan kung ano ang susunod nilang gagawin nang dumating si Yu. Inska ni Jan ang identity niya at nalaman nilang isa lang siyang villager. Sinabi ni Yu na dati nang nagtulungan ang kanilang mga guild sa main quest kaya nag-alok siya ng alyansa. Ibinigay niya ang listahan ng mga identity na nakuha niya mula kay Mushroom pero tumanggi si Ling dahil naniniwala siyang sapat ang kanyang lakas para manalo mag-isa. Iniwan ni Yu ang listahan at sinabing pag-isipan niya ang alok. Sinimulan ni Ling na pabagsakin ang mga nasa listahan at iniisip ni Jan na baka plano ni Yu na pataasin ang score ni Ling para pagkaisahan siya ng iba. Pero hindi yun ikinabahala ni Ling. Maya-maya, dumaan sina Don at Bubbles at naramdaman agad ni Don ang matinding killing intent ni Ling. Naghanda sila sa laban, sumugod si Ling gamit ang espada, pero lumikha si Don ng ice barrier at mabilis silang tumakas. Kinabukasan, nag-relax sina Don at Bubbles sa beach kasama ang kanilang mga kaibigan.
Biglang lumapit sa kanila ang dalawang tao. Ang lalaki na si Tarzan ay naamoy si Don, biglang tumalon at tinawag siyang kanyang ina. Nagulat si Don. At ipinaliwanag ng kasama ni Tarzan na si Eve na pinalaki si Tarzan ng mga halimaw at dapat daw amoy ni Don ang kanyang ina. Tumanggi si Don na maging ina niya at sinabi ni Eve na may mahalagang ipapaalam siya. Umupo si Tarzan sa kondongan ni Don at ibinahagi ni Eve na nakita niya si Mushroom na pumapasok sa silid nila gabi-gabi, kaya inisip nilang nagtutulungan ito kay Yu. Pinag-usapan nila kung ano ang layunin ni Yu, pero nagtataka si Don kung bakit sinasabi sa kanila ang lahat ng ito. Sinabi ni Eve na bilang mga individual, wala silang laban sa Mega Guilds, kaya iminungkahi niya ang pagbuo ng alyansa. Sumang-ayon si Bear Trap at sa huli pumayag si Don sa alyansa. Pagkatapos ng pagpupulong, lumitaw si Green Afro para i-update ang scores at si Ling ang nangunguna sa 60 points. Nilapitan ni Ling si Don, tinawag siyang karapat-dapat makipag-usap sa kanya. Pero hindi nagustuhan ni Yuko ang mayabang nitong tono. Pumayag si Don na makipag-usap at naramdaman ni Ling na gusto niyang lutusin ang main quest, kaya pagsali sa guild ni Ling ang pinakamainam na pagkakataon. Ipinakita rin ni Ling ang kanyang sword at sinabi niyang imposibleng matalo siya. Nagtaka si Bubbles kung ano ang espesyal dito at ipinaliwanag ni Don na ito ay isang artifact weapon mula sa nakaraang main quest na kayang quadruple ang attributes ng gumagamit. Sinabi ni Ling na wala siyang chance kung mag-isa. Kaya dapat sumali, pero mas interesado si Don sa pagbibigay ng prutas kay Bubbles sa gabi. Nagkita-kita ang grupo para paghandaan ang susunod nilang galaw. Ipinahayag ni Don ang tungkol sa sword ni Ling, iniisip niyang mahirap ito labanan kahit magsama-sama sila. Kinabukasan, nakipagkita sila kay Sisi na iniisip na handa na si Bubbles na ibenta si Don. Sinabi ni Bubbles na hindi niya maibebenta si Don dahil nakikita niya siyang kaibigan, kaya nag-alok si Sisi ng doble ang pera. Iniisip ni Don na dapat kayang bumili ni Sisi ng mas malalakas pang pets. Pero sinabi ni Sisi na gusto niya si Don dahil matalino ito. Ipinaliwanag ni Bubbles na narito sila para bumuo ng alyansa at nagtaka si Sisi kung bakit siya sasali. Sinabi ni Don na maaari niyang ipakilala si Sisi sa iba pang matatalinong pets, kaya agad itong napaniwala at inutusan ng kanyang mga tauhan na tulungan sila. Nilapitan ni Don si Yu, nagpapakita ng pasasalamat sa tulong nito nang siya ay inaatake ng ibang players, pero pareho nilang alam ang katotohanan. Nagpanggap silang magkaibigan upang makipagtulungan. Iminungkahi ni Don na pagsama-samahin ang kanilang lakas para pabagsakin si Ling. Nilapitan niya si S ginamit ang natural na rivalry nito kay Ling at nakuha siyang sumali sa alyansa na isiniwalat na magiging werewolf si Ling sa gabi para sabay-sabay nila itong atakihin. Lumapit sina Don at Bubbles kay Ling. Tinawag silang matapang pero sinabi ni Bubbles na hindi sila nag-iisa at isinoman ng kanilang mga allies. Hindi natakot si Ling at sumugod ng diretso, nakalapit sa likod ni Don pero nag-atake si Don gamit ang kanyang eyes. Sumasagupang lahat sa kanya, nagtatakip at nagkakatulungan pero tila may kalamangan pa rin si Ling. Namangha si Don sa espada nito pero alam niyang may 5 seals ang espada na nai-unlock sa bawat ascension level kaya dapat isa pa lang ang na-unlock ni Ling. Ngunit sinabi ni Ling na sapat na yon. Makikita natin na ang mga ipinadalang sisi ay talagang para lang umatake at malinaw na sinusubukan nilang magpatagal ng oras. Umatake si Don sa kanyang skeleton form at nagyelo ang espada ni Ling pero agad itong napawi ni Ling. Napagdesisyonan niyang tapusin na ang laban kaya hiniwan niya si Don sa gitna pero ligtas pa rin si Don at ibinunyag na sa skeleton form niya ay kaya niyang malayang manipulahin ang sarili niyang katawan. Biglang napansin ni Ling ang isang ritual sa malayo kaya dali-dali siyang tumakbo papunta roon at nakita niyang ginagamit ni S ang artifact na Pandora's Box na kayang magsakripisyo ng ibang players para makuha ang lahat ng stat points nila. Mahigit 20 tao na ang inaalay pero kailangan pa niya ng 1 minuto para tuluyang makumpleto ang ritual. Sumugod si Ling para pigilan siya pero hinarang siya ni Yu na nagsabing dapat ay nakipag-alyansa siya noong may pagkakataon pa. Inatake nila si Ling kasama si Bear Trap. Sumugod din ang iba pang grupo pero inihagis ni Ling ang kanyang espada kay San at sa huling sandali ay nakapag-summon si Bubbles ng Blobby na sapat para pigilan ang atake. Natapos ang ritual at nakamit ni S ang napakalaking kapangyarihan. Buong sigla siyang sumugod kay Ling para mag-higanti pero sinabi ni Ling na pari lamang siya kaya kahit tumaas ang stats nito ay hindi pa rin siya mananalo. Bigla na lang nasaksak si Ling mula sa likod at bumagsak ang kanyang HP, pero inilabas niya ang kanyang alas sa mangga sa pamamagitan ng pag-unseal ng tunay na lakas ng kanyang espada at pag-activate ng Shadow Lotus form. Ayon kay Green Afro, kapag pinagsama ito sa werewolf ability ay umaabot sa 8 beses ang attack power ni Ling. Mula rito ay tuluyan niyang dinami na ang laban at tinatangay ang lahat ng kalaban.
Lumikha siya ng isang lotus sa kalangitan na nagdulot ng pinsala sa lahat ng nasa paligid gamit ang mga talulot nito. Ngunit hinarang ito ni San na nagbunyag ng artifact na Eversoul na may kakayahang mag-imbak ng isang teknik para magamit niya. Ginaya ni Es ang Shadow Lotus form ni Ling at inisip ni Ling na hindi niya ito magagamit ng kasing husay. Nagpalitan sila ng mabibigat na suntok at tinulungan ni Don si San, pero mabilis na bumalik si Ling at sinaksak si Don sa dibdib. Mukhang mamamatay na siya pero bigla siyang gumaling matapos ibahagi ni Bubbles ang kanyang HP. Hinawakan ni Don si Ling at dito ibinigay ni Es ang huling atake kaya tuluyang natalo si Ling. Samantala, nagyabang ang kinatawan ng The Luminaries sa apat na Shannon Elders ngunit pinaalalahanan siya na huwag maging kampante dahil babawi sila sa main quest. Nagdiwang ang mga players sa kanilang panalo at lumitaw si Green Afro dala ang update sa scores kung saan lumabas na si Y ang nasa unang pwesto matapos niyang patayin si Lan at tambangan si Y upang kunin ang lahat ng puntos nito. Nagtaka si Beartrap kung paano iyon nangyari at ipinaliwanag ni Don na ang Pandora's Box ni S ay nag-iiwan ng kahinaan sa gumagamit nito sa loob ng 48 oras. Inisip ni Yukio na magtatago muna si Ewa dahil lamang siya sa puntos, ngunit sinabi ni Don na kung pagsasamahin ng lahat ng puntos nila ay kapantay lamang nila siya kaya siguradong susubukan silang atakihin ni Ewa. Sinuri ni Beartrap ang pagkakakilanlan niyo at nalaman nilang magiging werewolf siya sa gabing iyon. Pagsapit ng gabi ay hinarap ni na Don at Bubbles si Yo, nagkunwari si Don na magkaalyado pa rin sila ngunit agad silang inatake ni Yo at tinarget si Bubbles kaya ipinagtanggol siya ni Don. Napatras si Yo at sinabi ni Don na werewolf din si Bubbles kaya mapaparusahan siya kung papatayin niya ito, ngunit hindi naniwala si Yo dahil kung totoo yun ay hindi na niya kailangang protektahan pa si Bubbles. Inactivate ni Yo ang isa sa kanyang skills at nang subukan ni Don na pigilan ito ay natrap siya sa isang hawla. Sinubukan ni Bubbles na tumakas ngunit naabutan siya ni Yo kaya muli niyang isinomen si Blobby upang ipagtanggol ang sarili. Umatake si Blobby pero agad itong nakontrol ni Yo at sinabi niya kay Bubbles na ang manipulation ay isang basic skill lang para sa mga assassin. Si Blobby mismo ang nagsimulang umatake kay Bubbles habang si Don ay pilit na binabasag ang hawla gamit ang kanyang yelo hanggang sa tuluyang mabasag ito at ma-freeze niya si Blobby. Kaya mabilis itong ni-recall ni Bubbles. Samantala, nakipaglaban si Don kay Yo at ang talam ni Yo ay nag-transform bilang isang kadena na tumusok kay Don. Akala ni Yo ay tapos na siya, pero biglang nag-transform si Don at pinaputok ang kanyang braso na dumiretso at tumago sa katawan ni Yo. Ibinunyag ni Don na bilang isang skeleton, hungkag ang kanyang katawan kaya halos walang epekto ang pagkakasaksak sa kanya. Biglang nagbago ang katawan ni Yo bilang isang substitution at narinig nila ang boses nitong tumatawa. Muling umatake si Yo gamit ang Chainblade, pero dumating si Beartrap at ang iba pa nilang kakampi para tumulong. Muling nagpakita si Yo at sinabing wala silang laban sa kanya. Sinugatan niya ang sarili at saka sumugod sa grupo. Hirap silang lumaban at kalaunan ay pinalibutan sila ni Yo habang ina-activate ang kanyang artifact na nagkulong sa kanila sa isang piitan. Sinubukan ni Don na basagin ito gamit ang yelo pero agad siyang tinaboy. Agad namang tinarget ni Yo si Bubbles pero dumating si Yukio sa tamang oras para iligtas siya. Tinawag ni Yo ang kanyang mga clone para umatake mula sa likod pero pinigilan siya ni So at ginamit ang pagkakataon para i-teleport sina Bubbles at Yukio palayo. Gayunpaman, nakawala si Yo sa spell at ikinulong si So sa isang hawla. Naabutan ni Yo ang dalawang babae at naghanda na siyang tapusin si Bubbles pero hinarang ni Yukio ang kanyang talam at siya ang nasaksak sa likod. Ayaw sumuko ni Bubbles at muling isinomen si Blobby pero para kay Yo ay boring lang ito at madali niya itong nilabanan. Samantala, patuloy na sinusubukan ni Don na makawala habang lalo pang humihigpit ang piitan at muntik na silang madurage hanggang sa magwala si Tarzan na gustong protektahan ang kanyang ina na si Don at nagpakawala ng sunod-sunod na mapaminsalang atake na Some-Ire sa barrier. Nakita ni Don si Yo na papalapit kay Bubbles at umatake ito gamit ang talam pero hinarang iyon ni Bubbles gamit ang shield ability na ibinibigay lamang sa mga villager. Naging kumpiyansa si Yo na villager nga si Bubbles kaya naging seryoso siya at naghanda na siyang tapusin ito. Sinigawan ni Don si Bubbles na i-summon siya at lumitaw siya sa tamang oras para mag-summon ng Ice Dragon na pumihil sa atake ni Yo. Sa sagupaan ay natanggal ang maskara ni Yo at nagulat si Don nang makita na kamukha niya ito. Sinamantala ni Yo ang pagkakataon at sinaksak si Bubbles mula sa likod. Dali-daling lumapit si Don at tumawa si Yo sa pag-aakalang nanalo na siya, pero biglang tumayo si Bubbles at si Yo ay nawalan ng kalahati ng kanyang stats at lahat ng puntos dahil isa rin pala siyang werewolf. Hindi makapaniwala si Yo kung paano iyon nangyari at tuluyan siyang tinapos ni Don na nagsabing sinabi niya na ang totoo noon pa at kasalanan ni Yo kung bakit hindi siya naniwala.
Itinanong ni Yu kung paano nagamit ni Bubbles ang espesyal na shield ng villager at ipinaliwanag ni Bubbles na ginamit ni Yukio ang kanyang villager skill sa kanya para lokohin siya. Unti-unting naglaho si Yu matapos matalo at tinanong ni Don kung bakit magkamukha sila na tila may alam si Yu tungkol sa totoong buhay ni Don. Pero bago pa siya makapagsalita ay tuluyan nang nawala si Yu. Sa sandaling iyon ay biglang dumating si Jan, sinigawan ni Don si Bubbles na tumakbo pero nahuli siya ni Jan at ginapos silang lahat sa isang iglap, ngunit natapos na ang laro at ang 10 nangungunang players ay pumasa sa exam para makapasok sa academy. Lumabas ang mga players at inanunsyo ang top 5 candidates at lumabas na si Bubbles ang nasa unang pwesto. Nagdiwang sina Don at Bubbles sa kanilang tagumpay at ibinigay sa kanila ang hint para sa main quest. Natapos na ang awarding ceremony, pero biglang may naisip si Don. Sinabi niyang nagtagumpay lang sila dahil sa tulong ng lahat kaya nagpa siya siyang ibahagi ang hint sa lahat ng players. Nang buksan niya ang scroll, isa pala itong tula na naglalarawan ng isang lagusan na patungo sa ibang mundo at magdadala ng isang bagong panahon. Nang makita ni Don ang scroll, agad niyang nakilala ang marka rito dahil kapareho ito ng markang nasa kanyang ulo. Samantala, iniisip ng mga Shannon Elders na malapit nang lumitaw ang lagusan at naiinis sila dahil hinayaan ni Jan na manalo sina Don at Bubbles. Makikita ang ibang players na nagrereklamo at inaakusahan sina Don at Beartrap na niloko sila. Pero nakatakas na sina Don at Bubbles kasama si Yukio. Sa kanilang pagtakas, nakasalubong nila si Jan na nagbunyag na sina Eve at Tarzan ay nagtatrabaho para sa kanya. Ipinakita rin ng isang marka sa kamay ni Don at nalaman nilang sa huling sandali ng laro ay nilagyan siya ni Jan ng death curse at sinabihan siyang hanapin siya pagkatapos ng exam. Nagtaka si Don kung bakit sila tinulungan ni Jan, at sinabi nitong gusto niyang makausap siya sa Yuko dahil hindi raw maiintindihan ni Bubbles ang pag-uusapan nila dahil galing siya sa ibang mundo. Pumunta sila sa isang cafe at ibinunyag ni Jan na alam niya ang tungkol sa tunay na mundo at may ilang karakter sa Azure Sky na nagkaroon na ng sariling kamalayan. Tinanong ni Don kung ano ang gusto niya, at sinabi ni Jan na may kinalaman ng main quest sa pagkokonekta ng dalawang mundo kaya gusto niyang makahanap ng paraan para makarating sa totoong mundo. Ibinunyag niyang nakipagtulungan siya sa Shannon Guild dahil sila rin ay mga awakened at hinayaan niyang manalo si Don sa exam bilang tanda ng mabuting intensyon. Nagtaka si Yukio kung ano ang magagawa niya dahil level 30 lang siya, pero inilabas ni Jan ang isang divine artifact na agad nakilala ni Don bilang isang hiyas na kayang baguhin ang stats ng isang tao. Inactivate ni Jan ang hiyas at ipinakita ang tunay niyang stats na nagbunyag na isa pala siyang level 100 priestess ng Shanling Mountain. Sinabi niya na kahit tumanggi si Don ay hahanap pa rin sila ng paraan para makarating sa totoong mundo, pero mas gugustuhin niyang makuha ang tulong niya. Pagkatapos nito ay lumipad si Jan sakay ng isang ibon. Habang bumabalik si Don sa kanilang kampo, nakasalubong niya si Jake na tinawag siyang boss habang nakayakap sa kanyang binti at sinabing nawasak ang base nila. Inakay sila ni Jake sa bagong base na ngayon ay isang buong lungsod na. Ipinaliwanag ni Jake na ninakawan sila ng ibang players habang wala si Don kaya napilitan silang lumipat. Nagtaka si Don kung bakit naroon si Jake at ibinunyag nitong matapos ang huling engkwentro ay pinayagan siya ni Fatty na umalis, pero napagtanto niya kung gaano kalakas ang mga skeleton kaya nagpa siya siyang sumali sa kanila at tawagin si Don na boss. Sa sandaling iyon ay dumating sina Bonnie at Fatty kasama ang isang kakaibang nilalang na nagngangalang Mai. Natuwa si Bubbles at sinabing cute ito, pero bigla itong sumugod kay Don at kumapit sa kanyang ulo habang tinatawag din siyang boss. Ipinaliwanag ni Fatty na isa sa kanila si Mai at inutusan siya ni Don na magbigay ng ulat. Sinabi ni Fatty na nagawa nilang palakasin ang sarili nila ayon sa plano, ngunit lahat sila ay naipit sa level 60 dahil hindi sila makapasok sa main city para magpalit ng job. Isang araw habang pinapatibay nila ang kampo ay napansin nilang may nagmamatsyag sa kanila at iyon ay si Mai. Sinubukan ni Jake na hulihin siya pero mabilis itong nakatakas. Nakaisip ng paraan si Fatty na akitin ito gamit ang pagkain. At humiling si Mai na manatili na lang sa kanila. Simula noon ay itinuring na nila siyang bahagi ng pamilya at ikinwento ni Fatty kay Mai ang tungkol kay Don. Habang pinag-uusapan nila ito sa conference room, tinanong ni Don si Fatty kung sino ang sumalakay sa base camp nila at nalaman nilang isang squirrel player ang nasa likod ng pag-atake at tila sinusubukan nitong hulihin ang mga skeleton. Sinubukan ng mga skeleton na tumakas pero hinaranggan sila ng isang babae gamit ang mahika at inutusang sumama sa kanya. Inatake sila ng squirrel pero bigla itong nakuryente at sinimulan siyang bugbugin ni Mai. Nakilala ng babae si Mai bilang isang bihirang mutant baby na may dark attribute at naisip ng squirrel na mas kikita siya kung mahuhuli ito. Ginamit ng babae ang kanyang ultimate skill at naghagis ng orb para hulihin si Mai habang sinasabing walang makakatakas doon, pero nabasag ni Mai ang orb na ikinagulat ng babae.
Naghanda pa sana siyang umatake ulit pero sinabi ng Squirrel na tapos na ang laban dahil nakatakas na ang mga skeleton sa pamamagitan ng lagusan. Sinabihan niya ang grupo na kailangan nilang maging mas malakas para hindi sila api-apihin, pero pinaalala ni Bonnie na hindi pa sila makakapagpalit ng job. Sinabi ni Don na huwag silang mag-alala dahil dumating na sina Sisi at Yukio. Tinanong ni Don si Yukio tungkol sa ipinagawa niya at inilabas nito ang disenyo ng job change hall. Ibinunyag ni Don na balak niyang ilipat ang job change hall sa kanilang base at agad nilang sinimulan ang paghahanda. Dumating ang job change statue at dinala nila ito sa kanilang hall kung saan dumaan sa job change process ang mga skeleton. Samantala, makikita ang dalawang player na papunta sa kanilang base at pagdating nila sa entrada ay nagbigay ng senadorias ang gwardya at binuksan ang gate. Nagtaka ang Squirrel kung ano ang nangyayari nang makita niya sina May at Don na naglalaro ng baraha at inakala niyang tinatakot lang sila ng mga skeleton, pero biglang may tatlong skeleton na lumitaw sa likuran nila at nakipagsagupaan habang pinapalibutan sila. Napagtanto ng mga player na dehado sila kaya tumalon sila palayo para umatras pero dumating sina Bonnie at Fatty at pinigilan ng babae sa conference room. Ipinagbigay alam ni Don kay Fatty na aalis na siya patungong academy kasama si May dahil sa tingin niya ay mas malaki ang potensyal nito kaysa sa iba. Pagdating nila sa academy ay sinalubong sila ng guide na si Mint at ipinasyal sila, ipinaliwanag niyang isa ito sa pinakamahusay na academy sa mundo nila at dinala sila sa testing ground para subukan ng brain synchronization at reaction speed. Si Lee ang unang kumuha ng test at nagtaka si Bubbles kung bakit naroon siya gayong natanggal siya sa exam. Ngunit nang hawakan ni Lee ang stone tablet ay lumabas na 72% ang kanyang brainwave synchronization rate na sumisimbolo sa pag-angkop ng kanyang katawan sa mundo at matagumpay niyang naiwasan ng mga ball ang ibinato sa kanya kaya nakakuha siya ng reaction level na S. Nang si Don na ang sumubok ay biglang may sumiklab na haligi ng liwanag at lumabas na 100% ang synchronization rate niya kaya natawa siya at inakalang siya ang pinili, ngunit sinampal siya ni Mint at sinabing lahat ng pets ay may 100% synchronization rate kaya inutusan siyang bumalik. Sumunod na si Bubbles at nakakuha siya ng 75% synchronization rate pero bumagsak siya sa reaction test. Dinala sila sa dorm ni Bubbles kung saan ipinaliwanag ni Mint na kayang magbago ang itsura ng dorm base sa imahinasyon ng titira kaya kumpleto ang lahat ng kailangan niya. May hiwalay na dorm para sa mga pet pero sobrang siksikan at isang fox na nagngangalang Crescent Moon ang humingi ng dorm ng kanyang amo kaya ibinigay iyon ni Don pero umalis lang ang fox at sinabihan si Don na maghanap na lang ng sarili niyang matutulugan. Sinubukan ni Don na umalis pero itinaboy siya ng isang barrier, at sinabi ni Crescent na hindi sila makakatakas hanggat hindi sila sinusundo ng kanilang owner. Biglang sumuot si May sa isang maliit na siwang at mula sa labas ay nabasag niya ang seal, kaya nagmadaling tumakas si Don habang nagkagulo ang iba pang pets at nagsikap ding makatakas. Kinabukasan, nagising si Bubbles at hinanap si Don, ngunit paglabas niya ng pinto ay hinarang siya ng ilang staff na nagsabing nasa malaking problema si Don. Dinala siya sa opisina ng Vice Dean kung saan nakita sina Don at May na nakakulong sa loob ng barrier. Pinagalitan sila ng Vice Dean dahil sa kaguluhang idinulot nila sa unang araw pa lang at nakiusap sina Don na huwag silang paalisin sa academy at handa silang tumanggap ng parusa. Sa sandaling iyon ay pumasok si Sisi at inalok na bayaran ang mga pinsala, pero tumanggi ang Vice Dean at sinabing kailangang sundin ang patakaran ng paaralan. Gayunpaman, binigyan niya si Don ng ikalawang pagkakataon at binasag ang barrier, inuutusan siyang hulihin at ibalik ang mga pets na nagkakagulo sa academy. Dumating sina Beartrap at Sue sa academy na punong-puno na ng mga hayop at nakita nila si Don na humaharap sa isang kangaroo na sumugod gamit ang flying kick ngunit agad niyang nasalo. Humanga ang Vice Dean dahil nalutas ni Don ang problema sa loob ng mas mababa sa isang linggo. Pagkatapos nito ay nagkita-kita silang muli at nagtaka si Bubbles kung anong klaseng mentor ang mapupunta sa kanila. Dumating ang kanilang mentor na si Queen, isang 5-time job changer, at sinabi niyang may 2 pang pets na malaya pa at dapat ay naasikaso na iyon bago lumapit sa kanya. Ipinakita niya ang mga ito at ipinakilala ang kanilang mga pangalan bilang Nether Ghost at Crescent Moon. Alam ni Queen na mahirap silang pakitunguhan pero inatasan pa rin niya si Don na hulihin ang mga ito. Kalaunan ay nalaman ni Bubbles na si Nether Ghost ay isa ring 5-time job changer, at naalala ni Beartrap na sangkot ito sa ikapitong main story quest kung saan nagdulot siya ng malaking gulo kasama ang kanyang owner. Nakipagkita ang grupo kay Ling at nagtanong tungkol sa owner ni Nether Ghost. Sinabi ni Don na hindi na ito online mula pa noong huling main quest at tinanong si Ling kung may kinalaman ba ito sa panghahara sa guildmate niyang si Tai, pero itinanggi ito ni Ling at sinabing alam niya ang totoong nangyari. Biglang sumali si Nether Ghost sa usapan at ipinakitang may tinago siyang video ng mga pangyayari sa kanyang horn. Doon nalaman na naninirahan si Nether Ghost sa isang isla kung saan tinatakot niya ang mga player na gumagawa ng quests.
Nakilala nila ang isang batang lalaki na nagngangalang Shen na siyang susunod na target ni Nether Ghost. Tinakot niya si Shen hanggang sa mapaluhod at umiyak ito, ngunit nagtaka siya dahil hindi ito tumakbo tulad ng iba. Naging interesado si Nether Ghost kay Shen at nang tanungin ang kanyang pinagmulan ay ibinunyag ni Shen na isa siyang may sakit na teenager. Naging magkaibigan sila at kalaunan ay sinabi ni Shen na aalis na siya dahil sinabi ng doktor na wala na siyang gaanong oras. Inutusan ni Nether Ghost si Shen na kunin siya bilang pet at nagsimula silang maglakbay ng magkasama, tinatamasa ang lahat ng karanasang iniaalok ng mundo. Ikinwento ni Shen na sa tunay niyang mundo ay permanente ang kamatayan at hindi pa siya handang mamatay dahil bata pa siya. Dahil dito, nagpa siya si Nether Ghost na ipaalam sa lahat ang tungkol kay Shen at planong masungkit ang unang pwesto sa main quest para sa kanya. Makikita natin si Nether Ghost na humaharap sa ibang player sa main quest habang hawak ang susi at pilit nila itong inaagaw. Sa gitna ng laban ay nabangga niya si Tai. Alam niyang isa itong malaking banta pero pinili pa rin niyang lumaban at agad siyang napigilan. Sa sandaling iyon ay dumating ang Dean at inutusan si Tai na pakawalan siya kaya tahimik itong umalis. Pinalaya naman siya ng Vice Dean at sinabihang bumalik na kay Shen. Natagpuan ni Nether Ghost si Shen na nasa mahina ng kalagayan at sinabi ni Shen na masaya siyang ginugol ang huling sandali niya sa loob ng laro kasama siya. Ngunit unti-unting naglalaho ang katawan ni Shen at sinabi niyang gusto pa rin niyang makasama si Nether Ghost ng mas matagal. Biglang lumitaw ang Dean at ibinunyag na napanatili ang consciousness ni Shen kaya may posibilidad pa siyang maibalik sa buhay. Sinabi ni Nether Ghost kay Dawn na ayaw na niyang bumalik sa pet dorm at tinanong kung pwede siyang magtrabaho na lang para sa kanya. Samantala, makikita si Crescent Moon sa loob ng classroom habang nakikinig sa leksyon tungkol sa tagumpay. Sinabi ng guro na kailangan nilang matutong tumingin sa mga nasa tuktok at ipinakita ang larawan ni Dozen na tinawag niyang pinakamalakas na tao na nabubuhay. Nagtipon ng grupo sa labas ng classroom at sinabi ni Nether Ghost na mapanganib si Crescent Moon, pero sinabi ni Dawn na gusto lang naman niyang makipag-usap. Nag-alok si Dawn na tulungan siya kung babalik ito sa dorm ngunit biglang naglabas ng aura si Crescent Moon at sinabi niyang hindi mapagkakatiwalaan ang mga tao. Nagtaka si Dawn kung paano niya nalalaman ang tungkol sa mga tao habang tinakpan ni Crescent Moon ang lugar ng madilim na enerhiya. Nakita si Dawn na nakikipaglaban kay Crescent Moon na tinawag siyang mahina habang walang awang binubugbog siya. Inilabas ni Dawn ang kanyang skill at sumali ang kanyang mga kaibigan sa laban. Pinagsama-sama nila ang kanilang lakas at nagsalpukan sila ni Crescent Moon pero nakatakas ito. Gusto siyang habulin ni Bear Trap ngunit pinigilan siya ni Dawn at sinabing wala pa silang kakayahang talunin siya. Makikita si Crescent Moon na nakatingala sa langit habang binabanggit ang pangalang Juju, ngunit biglang lumitaw si May at tinanong siya tungkol dito. Naupo si May sa tabi niya at tinanong siya tungkol sa The Outsiders. Sinabi ni May na mabubuting tao ang The Outsiders, pero sinabi ni Crescent Moon na maswerte siya dahil may masasama ring tao. Sa isang flashback, makikita si Crescent Moon na nakakulong sa hawla habang sinusubukan siyang ibenta ng isang matandang squirrel. Dumating ang buyer na si Tiger at nagtanong ng presyo, pero nagbanggit ang squirrel ng napakataas na halaga. Sinabi ni Tiger na ayaw niyang gumastos para makuha ang gusto niya at pinalayas ang squirrel. Mula noon ay napuno ng paghihirap ang buhay ni Crescent Moon dahil palagi siyang inaabuso ni Tiger at pinilit maging assassin. Isang araw matapos niyang patayin ang kanyang target, nakilala niya ang isang babaeng nagngangalang Jujo na bagong solte sa guild ng kanyang amo. Gusto ni Juju na matuto mula sa kanya ngunit tinanggihan niya ito at sinabing umalis na. Ngunit patuloy siyang sinundan ni Juju hanggang sa madapa ito at nakiusap na hintayin siya dahil hindi na siya makatakbo. Tinulungan niya itong tumayo at kalaunan ay naging magkaibigan sila. Sinimulan niyang sanayin si Juju at sinabi nitong kilala niya si Tiger sa totoong mundo. Nagtanong si Crescent Moon tungkol sa totoong mundo at ipinaliwanag ito ni Juju kaya nalaman niya ang tungkol sa kabilang panig. Naging masaya siya sa piling ni Juju ngunit bigla na lamang itong nawala na nagdala sa kanya sa matinding kawalan ng pag-asa. Sa kasalukuyan, ikinwento ni May ang lahat ng ito kina Dawn at sa iba pa, at nagtataka silang lahat kung ano ang nangyari kay Juju. Dumating si Sisi at sinabing nagsaliksik na siya at malamang ay pumanaw na si Juju. Sa sandaling iyon ay lumitaw si Crescent Moon at tinanong si Sisi kung sigurado siya sa sinabi nito. Makikita natin si Sisi na hawak ang death certificate ni Juju at ipinaliwanag niya na isang gabi ay nalasing si Tiger at doon nangyari ang insidente. Napaiyak si Crescent Moon at nagtanong kung bakit buhay pa rin si Tiger, ngunit tiniyak ni Sisi na naaresto na ito at haharap sa hustisya. Matapos marinig yon, nagpa siya si Crescent Moon na bumalik na sa dorm. Iniulat naman ng grupo ni Dawn sa Vice Dean na matagumpay nilang natapos ang misyon. Sinabi ng Vice Dean na may bago siyang ipagagawa at ibinunyag na may ilang hidden quest sa Script Town, kaya nais niyang ipadala roon sina Dawn at Bubbles bilang mga bagong student representatives.
Binigyan niya sila ng Class A equipment at isang scroll na naglalaman ng mga pahiwatig tungkol sa hidden quest. Dumating ang grupo ni Don sa Script Town at sinuri nila ang isang lumang hotel kung saan nakilala nila ang may-ari na nagbigay sa kanila ng scroll at sinabing sundin ang mga patakaran at gawing pinakasikat na hotel sa lugar ang gusali. Inisip ni Don na magiging madali ang quest at ibinigay ang scroll kay Sisi, ngunit nang basahin niya ang mga patakaran ay napagtanto niyang hindi niya maaaring gamitin ang kanyang pera. Tinanggap ni Don ang quest at ipinasyal sila ng may-ari, ngunit napag-alaman nilang haunted ang lugar. Biglang na-transport si Don sa isang silid kung saan sinubukan siyang akitin ng isang babae, ngunit bumalik siya sa kanyang skeleton form at natakot ang babae. Sinabi ni Don na pareho lang silang skeleton kaya walang dapat ikatakot. Samantala, pumasok sina Sisi at Jin sa isang silid at nakaharap ang isang zombie, ngunit sinabi ni Jin na huwag mag-alala at sinugod niya ito hanggang sa mapasuko. Makalipas ang ilang sandali ay nagtipon ang grupo at sinabi ni Don sa mga multo na masama sa negosyo ang pananakot ng tao. Habang nililinis nila ang lugar, pinagtulungan sila ng mga multo bilang parusa sa pagtatangka nilang manakot. Habang naglilinis, nakakita si Don ng isang larawan at inakalang ang babae rito ang may-ari ng hotel kaya ipinakita niya ito sa zombie, ngunit nakilala ng zombie ang lalaki sa larawan bilang kanyang owner. Nagtanong si Don tungkol sa lalaki ngunit hindi na ito maalala ng zombie. Sa sandaling iyon ay may lumabas na notification na nagtatanong kung tutulungan ba nila ang zombie na mabawi ang kanyang mga alaala. Napagtanto ni Don na nakapag-trigger sila ng isang hidden quest at inutusan si Bubbles na tanggapin ito. Pagkalipas ng 3 araw ay dumating si Yukio sa hotel at tinanong kung bakit mukhang pagod na pagod sila. Ibinigay ni Don kay Yukio ang larawang natagpuan nila at sinabi nitong mukhang taga-silangan ang lalaki base sa kanyang maitim na kutis at ipinaliwanag na may 4 na kontinente sa mundong iyon. Sinabi rin niyang mas maraming alam si Ling tungkol sa silangan kaya kinontak niya ito at ibinahagi ang lahat ng impormasyong nakalap nila. Maya-maya ay nagpadala si Ling ng mensahe na may kasamang emblem ng Soul Refining Sect at nakilala niya ang lalaki bilang si Chi, isang henyo at kandidatong maging sect leader na kasalukuyang hindi alam ang kinaroroonan. Nagpasya silang magtungo sa silangan habang naiwan si Sisi sa hotel para tapusin ang quest. Nakipagkita sila kay Ling at sumakay ng barko, ngunit habang nasa biyahe ay biglang lumitaw sa barko ang isang babaeng nagngangalang yon na mula rin sa Soul Refining Sect. Tumama ang barko sa isang barrier at ibinunyag niyon na nakapasok sila sa kanyang teritoryo. Binati siya ni Don at humingi ng tulong sa kanilang investigasyon, ngunit tumanggi si Yon at sinimulan silang atakihin. Ginamit ni Don ang kanyang Class A equipment upang harapin ang mga kalaban habang naglabas si Yukio ng isang machine gun at pinaulanan ng bala ang mga tauhan ni Yon hanggang sa mapilitan silang umatras. Ibinato ni Yon ang kanyang mga kutsilyo kay Ling at tinamaan siya, dahilan para mapagtanto ni Ling na masyadong malakas si Yon at kaya silang talunin ng mag-isa. Dahil dito, napilitan siyang gumamit ng isang napakalakas na skill na nauwi sa pagkawasak ng buong barko. Nagising si Don sa loob ng isang kuweba at sinubukan niyang tawagin si Bubbles. Pero ipinaliwanag ng pet na si Mingy na may isang spell na humaharang sa anumang komunikasyon palabas. Ipinaliwanag ni Mingy na nasa Soul Refining Cave sila, isang lugar kung saan ikinukulong ang mga spirit animal. Samantala, nagulat si Yon kay Sect Master Gia na patuloy pa rin nilang hinahanap sina Yukio at Ling. Nadismaya si Gia at tinanong si Yon kung paano niya nagawang pumalpak at naalala ni Yon ang sandaling kumapit si Bubbles sa kanya matapos masira ang barko. Biglang nagpakita si Bubbles sa harap ni Gia at nagbanta na magla-log out siya kung hindi siya palalayain. Napagtanto ni Gia na si Bubbles ang babaeng binabanggit sa Propacia kaya inutusan niya si Yon na tanggalin ang mga restriksyon at payagan si Bubbles na sumama sa selebrasyon. Bumalik ang eksena sa kuweba kung saan isiniwalat ni Mingy na ang kanyang owner ay mula sa tribo ni Chi. Nalaman natin na may 2 tribo sa Soul Refining Sect, ang tribo ni Gia na nais i-refine ang mga pet para sa sariling kapakinabangan at ang tribo ni Chi na naniniwala sa mapayapang pakikipamuhay sa mga pet. Dahil sa matinding pagkakaibang ito, nagkaroon ng civil war sa pagitan ng 2 tribo at natalo ang panig ni Chi. Inisip ni Don na ang pagkawala ni Chi ay may kaugnayan sa digmaang iyon. Sa loob ng kuweba, nakaharap ni Don ang Black Tortoise, isa sa 4 na spirit animals ng silangan. Samantala, inutusan ni Bubbles si Nether Ghost na hanapin si Don. Bumalik tayo kay Don na nagtataka kung bakit nakakulong ang Black Tortoise gayong isa ito sa mga royal protector ng estado. Nagising ng pagong at minamaliit si Don dahil sa tingin niya ay masyado itong mahina para naroon, ngunit biglang nagsalita ang buntot nito at sinabihang patawarin ang kanyang nakababatang kapatid dahil masama lang ang loob nito. Ibinunyag ng buntot na balak ni Gia na i-refine at i-absorb silang lahat gamit ang kanyang teknik.
Nagtanong si Don kung paano niya sila mapapalaya at ipinaliwanag ng buntot na isang nilalang na tulad ni Nether Ghost lamang ang may kakayahang magtanggal ng mga restriksyon. Makikita si Nether Ghost na naliligaw sa kagubatan nang makita niya sina Ling at Yukio na hinahabol ng grupo ni Yon. Naghanda si Yon na umatake, pero hinarang siya ni Nether Ghost at sinabihan si Yukio na nasa cafeteria si Bubbles kaya agad itong tumakbo roon habang pinipigilan niya ang mga kalaban. Nakaligtas sina Ling at Yukio. At sinubukan ni Yon na atakihin si Nether Ghost ngunit walang tumatalab sa kanyang mga atake. Napagtanto niyang gumagamit ito ng space powers kaya humingi siya ng tulong. Dumating ang isang lalaking nagngangalangguan at ginamit ang isang lambat para hulihin ang isa pang multo at ipadala ito sa kuweba. Bumalik tayo sa kuweba kung saan sinabi ni Don na may kilala pa siyang isa pang multo ngunit hindi niya ito makontak sa ngayon. Binigyan ng Black Tortoise si Don ng isang piraso ng kanyang shell at ipinaliwanag ng buntot na makakatulong ito upang makuha ni Don ang tiwala ng iba pang spirit animals. Natagpuan nila ang isang ibon na nagtatago at kinumpirma ni Mingy na ito ang Vermilion Bird na malamang ay ginamit ang Nirvana para palayain ang sarili. Ipinaliwanag ni Mingy na ang Nirvana ay kakayahan ng ibon na muling mabuhay, kapalit nito ay ang pagkawala ng kanyang mga alaala. Naamoy ng Vermilion Bird ang isang pamilyar na amoy kay Don at napagtanto niyang nagmumula ito sa shell ng pagong, dahilan para pagkatiwalaan niya si Don at kilalanin siya bilang kanyang ina. Pagkatapos nito, natagpuan nila ang dragon at sinabi ni Don na siya ay isinugo ng Black Tortoise. Nagtaka ang dragon kung paano sila makakatakas, ngunit sa sandaling iyon ay pumasok si Nether Ghost sa kuweba. Inutusan siya ni Don na sirain ang mga restriksyon ng dragon kaya winasak nito ang mga kadena. Iminungkahi ni Don na hanapin ang White Tiger, ngunit ibinunyag ng dragon na malubha itong nasugatan kaya kinailangan niyang itago ang espiritu ng tigre sa loob niya at lalabas lamang ito kapag nakalabas na sila ng kuweba. Hiniling ni Don kay Nether Ghost na tulungan silang makatakas, ngunit sinabi nitong may isang barrier na pumipigil sa kanila. Sa sandaling iyon ay tinanggap ni Don ang mga token ng apat na spirit animals at ipinaliwanag ng dragon na ang mga ito ang magbibigay sa kanya ng kapangyarihang makaalis kasama si Nether Ghost. Samantala, natagpuan ni Ling at Yukio ang isang lagusan at nahulog sila sa isang lihim na silid kung saan may nakita silang recording device. Inon ito ni Yukio at lumitaw ang hologram ni Chi na nagsabing naroon sila sa secret room kung saan nagsanay ang kanyang Grandmaster kasama ang mga pet at ibabahagi niya ang kwento ng kanyang pakikipagsapalaran kay Mao. Sa flashback, makikita si Chi sa isang dalampasigan habang nangangarap na pangunahan ng isla sa isang pakikipagsapalaran nang makita niya ang isang babaeng nakahandusay sa buhangin. Napagtanto niyang isa itong outsider kaya nilapitan niya ito, ngunit nang mapansin niyang paparating ang mga sundalo ay isinaman niya ang kanyang pet na si Ain at inutusang iligtas ang babae. Nang magising ang babae ay ipinaliwanag ni Chi na napadpad siya sa Soul Refining Island at nagpasalamat ito sa kanila, ipinakilala ang sarili bilang Mao at sinabing kailangan na niyang umalis sa isla. Ipinaliwanag ni Chi na napapalibutan ng isla ng barrier ngunit mawawala ito sa araw ng trial. Ikinwento ni Mao ang tungkol sa labas ng mundo na puno ng kayamanan at kakaibang nilalang. Ngunit nalungkot si Chi dahil bawal siyang umalis at ang trial lamang ang tanging pagkakataon niya. Ibinahagi niya ang plano niyang maging sect leader ngunit aminadong hindi niya alam ang gagawin pagkatapos nito, kaya inimbitahan siya ni Mao na magbukas na lang ng hotel kasama niya. Makalipas ang 6 na buwan, inanunsyo ni Gia na magsisimula na ang trial na tatagal ng 6 na buwan. Lumapit si Yon kay Chi at inimbitahan siyang sumama sa kanya, ngunit tumanggi siya at sinabing may kadate siya. Kasama ni Chi si Mao sa panahon ng trial at mas lalo pang lumalim ang kanilang relasyon. Samantala, biglang inatake ni Gia ang sect leader na nagulat sa kanyang pagtataksil. Bumalik ang eksena kina Chi at Mao na katatapos lang magtayo ng hotel, ngunit nagtataka si Mao kung bakit wala pa rin silang customer at inisip niyang baka natatakot ang mga tao kay Ain, kaya iminungkahi niyang gawing horror-themed ang hotel. Makalipas ang ilang panahon, makikita si Yon na hinahawakan si Chi at ibinabalitang patay na ang sect leader at si Gia na ang nasa kapangyarihan. Tinangka niyang patayin si Mao ngunit hinarang ito ng isang barrier at napagtanto ni Yon na mula sa royal family si Mao at may hawak na isang treasure na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Gayunpaman, sinabi ni Yon na kahit ang royal family ay hindi sila mapipigilan at isinumpa niya si Mao upang unti-unti itong tumanda at makalimutan ang lahat. Hinimok ni Yon si Chi na bumalik sa kanya at mangakong ipagmamakaawa siya sa kanyang master, ngunit tumanggi si Chi at ginamit ang soul shifting technique upang ilipat ang kanyang consciousness sa kanyang pet. Susundan na sana siya ng kasama ni Yon ngunit pinigilan niya ito at inutusang ibalik ang katawan ni Chi. Sa kasalukuyan, ibinunyag ni Chi na balak ni Gia na dominahin ang Azure Sky sa pamamagitan ng pag-refine sa 4 na spirit animals. Ngunit kailangan niya ng isang medium para magawa ito at balak niyang isakripisyo si Bubbles.
Makikita sina Yukio at Ling sa kagubatan kung saan nagtanong si Yukio kung pwede niyang i-summon ang kanilang guild para tulungan sila. Ipinaalala ni Ling na nakablock ang lahat ng komunikasyon pero may ibang plano siya. Bago sila naghiwalay, nagpasalamat si Yukio kay Ling sa tulong niya at sinabi ni Ling na ginagawa niya ito dahil magkaibigan sila. Nagmadali si Yukio papunta sa selebrasyon ngunit hinarang siya ng barrier at nirescue siya ni Guan. Na tinanong kung nasaan si Ling. Tumanggi si Yukio na sumagot kaya sinimulan siyang torturin ni Guan. Biglang dumating si Don para iligtas siya at inutusan si Nether Ghost na bantayan si Yukio. Sinubukan ni Guan na i-trap sila pero ginamit ni Don ang kanyang kapangyarihan para makalaya. Tinamaan si Don ng atake ni Guan at inisip nitong patay na ito, kaya nagtungo siya kay Yukio upang tapusin ito, ngunit sinaksak siya ni Don mula sa likuran. Napagtanto ni Guan na ginamit ni Don ang Dragon Scale para pagalingin ang kanyang mga sugat at pinuri ang taktika nito. Inamin niyang natalo siya. Sinuri ni Don si Yukio na nagsabing kailangan niyang magpahinga kaya dapat niyang iligtas si Bubbles nang wala siya at ibinigay niya ang scroll mula sa secret room. Nagsimula ang selebrasyon nang lumitaw si Gia sa harap ng lahat. Binuksan niya ang portal at tinawag ang 4 na spirit animals at inihagis si Bubbles sa kanila bilang paghahanda sa pagsasakripisyo upang i-refine ang mga hayop. Pinigil siya ni Don at pinatay ni Nether Ghost ang spell ni Gia at pinalaya si Bubbles. Sinubukang pigilan siya ni Gia bago niya maabot ang mga hayop pero ginamit ni Nether Ghost ang kanyang buntot para gumuho ang portal at makaalpas ang mga spirit animals. Sinubukan niyang sirain si Bubbles. Pero nagawang ipagtanggol niya ang sarili at nagulat si Don na kaya niyang labanan ang 4 na spirit animals. Hinawakan siya ng tortoise habang inaatake siya ng dragon, ngunit nakaligtas si Bubbles, tinangay ang tiger at pinabagsak ito sa tortoise. Inatake niya ang dragon, itinumba ito at sinabing walang silbi ang paglaban sa kanya. Naghanda siyang i-refine ang mga hayop pero pinigilan siya ni Don. Sumugod siya kay Don, ngunit napalibutan siya ng mga mushroom. Lumapit si Don sa mga natalong hayop at sinabi na natutunan niya ang secret technique ng soul refining sect at hiningi ang kanilang kapangyarihan. Pinagkatiwalaan siya ng mga hayop at pinagsama nila ang kanilang lakas, nag-transform ang kanilang mga katawan sa isang makapangyarihang armor. Nag-alinlangan si Gia kung makokontrol ni Don ang kapangyarihan ng mga hayop. Napagtanto ni Don na naaapektuhan siya ng kanilang consciousness kaya na-distract siya. Sinabi ni Gia na hindi niya magagamit ang kapangyarihan ng mga hayop maliban kung burahin niya ang kanilang consciousness at sumugod siya kay Don. Nagpalitan sila ng suntukan at hinawakan siya ni Gia. Sinasabing may potensyal siya pero naabot na ng katawan niya ang hangganan. Pinagaling siya ni Gia at naglunsad ng energy ball na itinaboy siya. Sinubukan niyang umatras pero hinabol siya ni Gia at nahulog siya. Nais ni Bert na umatras dahil iniisip niyang wala ng pag-asa si Don. Pinilit ni Gia na sindakan si Don at sinabing hindi niya mauunawaan ang kanyang paghihirap. Sumali si Bubbles sa laban at nagulat si Don sa kanyang pagdating at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Bubbles na dahil marami na ang ginawa ni Don para sa kanya, gusto niyang protektahan siya. Sumugod si Gia kay Bubbles pero nablock niya ang atake gamit ang gloves na ibinigay sa kanya ng Vice Principal na may kakayahang ikulong ang tao sa kanilang sariling alaala. Sa isang flashback, nalaman natin na si Gia ang pinakakaunti ang talento sa kanyang tribo kaya mahigpit siya tinrato ng kanyang mga kasamahan. Ngunit mayroon siyang pet na laging kasama niya. Nagkaroon ng pagtatalo ang kanyang tribo sa tribo ni Chi at lumala ang sitwasyon nang lumikha sila ng sariling paraan ng refining. Inutusan siya ng kanyang master na i-refine ang kanyang pet kaya siya tumakas patungo sa tribo ni Chi para humingi ng proteksyon, ngunit tinanggihan siya dahil hindi siya pinagkakatiwalaan. Dahil dito, pinagtaksilan siya ng kanyang pet. Nalaman ni Gia na hindi niya pwedeng pagkatiwalaan ng sino man at iniisip niyang iiwan siya kung siya ay mahina, kaya nagsimula siyang maglakbay mag-isa. Napadpad siya sa Valley of Poisonous Beasts, napalibutan siya, ngunit nagising ang kanyang kapangyarihan, nagawa niyang i-refine ang mga hayop, at sinimulan ang kanyang mabangis na paghahangad ng kapangyarihan. Sa kasalukuyan, napagtanto ni Gia na pumasok si Bubble sa kanyang alaala kaya nagalit siya at inilabas ang kanyang kapangyarihan. Inihanda ni Don ang sarili para labanan siya habang si Wyatt at ang kanyang mga tauhan ay nag-alok ng tulong, ngunit pinili ni Gia na i-absorb ang kanilang life force. Tinanong ni Wai kung bakit niya ginagawa yon at ipinaliwanag ni Gia na walang kabuluhan ang lahat-lahat ay hakbang lang patungo sa kanyang layunin. Lalo siyang lumakas at napagtanto ni Don na balak niyang gamitin ang kapangyarihan ng Devil Animals laban sa kanya dahil nakuha niya ito sa Valley of Poisonous Beasts. Naging nag-aalala si Don na baka hindi niya siya mapigilan, ngunit sinabi ni Bubbles na ipagpatuloy niya ang laban at mananatili siyang nasa kanyang tabi. Nagpumilit si Gia sa pamamagitan ng energy beam. At nagsumikap silang depensahan ito.
Ngunit nagpa siya ang mga pet na tulungan sila. Pinagsama ni Don ang kanyang kapangyarihan kay Bubbles at naglunsad ng malakas na energy burst, ngunit nakalaban pa rin si Gia at napagtagumpayan nilang labanan siya. Naghanda siyang isakripisyo ang mga souls ng kanyang disciples para sa finishing blow, ngunit narinig niya bigla ang kanilang tinig na nagdulot ng pagka-distract at nagbigay kay Don ng pagkakataon na atakihin siya. Bumagsak siya sa lupa at ang mga souls ng kanyang disciples ay bumalik sa kanilang katawan. Sinabi ni Gia sa kanila na hindi sila makakatakas, ibinunyag na ang barrier ay pinapalakas ng kanyang life force. Tumanggi si Don na tapusin ang buhay ni Gia dahil labag ito sa kanyang moral code. Pinilit niyang durugin ang barrier at nagawa niya itong sirain, ngunit labis siyang napagod. Tumawa si Gia sa sitwasyon at napagtanto niyang wala ng dahilan para mabuhay, kaya tinakpan niya ang isla ng demonic aura at naghanda ng sumabog. Biglang tinamaan siya ng staff at natamba at pumasok si Dozen. Sinabing tapos na ang lahat. Nagulat si Gia kung bakit siya laban sa kanya, ngunit itulak siya ni Dozen pabalik at sinabi na huwag siyang lumaban. Habang dadalhin si Gia, nagpasalamat si Don kay Dozen, ngunit sinabi nito na siya ang tumigil kay Gia. Nagtaka si Bubbles kung galit ba si Gia sa kanyang pet, ngunit nalaman na hindi ito totoo. Ang pet ni Gia ay hindi siya pinagtaksilan, ipinakiusap nito sa tribo ni Chi na padalhan siya ng awa. Nang sa wakas ay naipaliwanag na ng pet ang lahat, wala na si Gia roon. Sinabi ni Bubbles sa kanya na siya ay minamahal pa rin na nagpaiyak kay Gia. Sa wakas, umalis na ang barko. Nag-usisa si Don kung paano natanggap ang balita at ipinakita na si Ling ay nagpakamatay para lamang iwan ang isla at ipaalam sa kanila ang sitwasyon. Samantala, nagtataka si Yukio kung bakit ginawa ito ni Ling. Alam niyang magdudulot ito ng level down kay Ling, ngunit sinabi nitong gusto niyang tulungan si Bubbles. Nagpa siya ang ibon na sumama sa party ni Don at nagpaalam na ang iba sa kanila. Bumalik sila sa hotel kung saan ikinwento ni Don sa lahat ang nangyari. Ibinunyag niya na alam na niya ang pagkakakilanlan ng may-ari ng hotel at sinimulan niyang ibahagi ang buong kwento. Pumasok si Yon sa hotel at ipinaliwanag na nailigtas siya ni Chi noon, kaya nais niyang suklian ito. Binuksan niya ang isang kahon. Pinalaya ang katawan ni Chi at sinabi na iningatan niya ito dahil alam niyang darating ang araw na ito. Pinagsisihan niya ang paglalagay ng sumpa kay Malo at sinabi na tanging dragon scale lamang ang makakapag-alis ng spell. Ngunit sinabi ni Don na maswerte sila. Sumama sina Mao at Ain at ginamit ni Don ang dragon scale para alisin ang sumpa na ibinalik kay Malo ang kanyang kabataan. Bumalik ang kanyang consciousness sa katawan ni Chi at napagtanto ni Malo na kasama niya ito sa buong panahon. Sinabi ni Chi na hindi niya siya iiwan. Lumabas ang notification na natapos na ang quest. Nagpasalamat si Malo kay Don at ibinigay ang kanyang kwintas, sinasabing palagi siyang pinrotektahan nito. Ibinigay ni Don ang kwintas kay Bubbles, iniisip na mapoprotektahan din ito sa kanya. Hinawakan ni Bubbles ang kwintas kasabay ng mga token mula sa spirit animals, iniisip na magkakaugnay ang mga ito. Biglang lumiwanag ang mga item at nawala sila at nasipsip si Bubbles sa isang portal. Sinubukan siyang abutin ni Don, ngunit napunta siya sa isang kakaibang lugar kung saan may gate na may simbolo na tila humahantong sa kabilang mundo. Dito nagtatapos ang video.